LeBron nang bully sa Heat, ngunit nawala ng gana. Curry paborito na sa MVP season sa seasong ito. Gumawa ng kasaysayan. May kinandado na sa Warriors. Halimaw pa rin si Embiid. Pero bago ang lahat, kung gusto niyo ng matibay na basketball shoes, Curry 10 mabibili lamang sa halagang 2,100 pesos. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffen.com for more high quality shoes. Si Joel Embiid ay nakapagtala ng 29 sa kanyang season high na 48 puntos sa ikatlong quarter at ang Philadelphia 76ers ay nagtuloy-tuloy sa kanilang panglimang sunod na panalo sa score na 146-128 laban sa Washington Wizards noong Lunes ng gabi. Ang Philadelphia ay hindi pa natatalo mula sa kanilang pagkatalo ng isang puntos sa Milwaukee noong kanilang unang laro. Sa ikatlong quarter, si Embiid ay 10 out of 10 mula sa field at 9 of 9 mula sa free throw upang tulungan ang 76ers na paluwigin ang kanilang lamang sa 120-98. Si Embiid ay mayroong 40 o higit pang puntos sa 40 na beses sa regular na season. Mayroon din siyang 11 rebounds at 6 na assist. Si Tyrese Maxey naman ay nagdagdag ng 22 points at 11 assists, habang si Tobias Harris ay mayroong 18 at si DeAnthony Melton ay may season high na 14 points. Si Nicolas Batum na napabilang sa isang mga bahagi ng trade na nagpadala kay James Harden sa Los Angeles Clippers ay nagtala ng 11 points sa 4 of 5 shooting sa kanyang unang laro para sa Sixers. Si Kyle Kuzma ay nagtala ng 28 points para sa Washington at si Jordan Poole ay may 23. Ang Wizards ay natalo sa kanilang apat na sunod na laro at bumagsak sa record na 1-5. Nagkaroon ng 19 turnovers ang Washington. Karamihan ay naging transition points laban sa isang opensa na mabilis na umikot sa buong gabi. Ang Philadelphia ay may 51-91 shooting mula sa field at 32-36 mula sa free throw line. At sa ibang balita naman, matapos pumili na hindi pirmahan si Rudy Gay, Rodney McGruder o alinmang iba pang mga camp invite, pumasok ang Golden State Warriors sa regular na season na mayroon lamang na 13 naman lalaro sa kanilang roster, plus isang trio ng mga two-way contracts. Ayon sa mga alituntunin ng liga, kinakailangan na ang koponan ay magdagdag ng ika-40 naman lalaro sa loob ng 2 linggo. Kaya't kinakailangang maganap ang isang hakbang sa lalong madaling panahon. Ngayon, nalalaman natin kung ano ang hakbang na ito. Ayon sa ulat mula kay ESPN's Malika Andrews at Adrian Wojnarowski, pipirma ang Dubs na kontrata para sa 3 taon kay wing player Guy Santos. Kinuha ng Golden State si Santos na isang 6'8" wing mula sa Brazil sa number 55 pick sa 2022 NBA Draft. Dahil sa marami ng mga bata sa kanilang roster, itinuturing si Santos na isang draft and stash player. Noong nakaraang taon, hiniram ng Golden State si Santos mula sa Minas, ang Brazilian team na kanyang pinaglalaroan, at siya ay naglaro sa Santa Cruz Warriors sa G League, kung saan nag-average siya ng 12.7 points, 6 rebounds at 2.2 assists sa 26.0 na minuto bawat laro. At ayon sa ulat, pinahangan niya ang coaching staff. Maraming mga fans ang umaasa kay Santos na nag-iisang 21 taong gulang pa lamang noong Hunyo, kaya't nasa pagitan siya ni Moses Moody at Jonathan Kuminga pagdating sa edad. Ay magkakaroon ng two-way contract ngayong taon. Ngunit, ipinagbawal ng mga alituntunin ng liga ang Golden State na gawin ito dahil siya ay may kasunduang kontrata pa rin sa Minas. Gayunpaman, pinapayagan silang i-buyout ang kanyang kontrata at pirmahan siya ng totoong kontrata na waring kanilang ginagawa. Wala pang anunsyo tungkol sa mga kondisyon ng kasunduang ito. Malamang na naghihintay ang Golden State hanggang sa huling sandali para punan ang pwesto sa roster, at mayroong 2 dahilan para rito. Una, ito ay nagliligtas sa kanila ng isang malaking halaga ng pera sa mga buwis na kinakailangan para sa 2 linggo na mayroong 13 lamang naman lalaro sa ilalim ng kontrata. At pangalawa, binigyan sila ng oras na suriin ang kuponan at tingnan kung kinakailangan nilang magdagdag ng veterano o kung maaari nilang punan ang pwesto ng isang proyekto. Maliwanag na kanilang pinili ang huli, at batay sa kung gaano kaganda ang pagkakalaro ng kuponan hanggang ngayon, madaling maunawaan kung bakit. Kaya, maligayang pagdating sa Dubs, G! Ang Golden State Warriors ay nanalo kontra sa Detroit Pistons noong Lunes ng gabi sa score na 120-109.
Ito ay isang pangit na pagkakalaro mula sa Warriors na halos hindi nakalampas sa isang kupon ng nasa ilalim ng lottery at nawala ang ilang mahalagang malalaro sa rotation. Gayunpaman, tatanggapin ng Dubs ang panalo sa maagang bahagi ng season. Bagamat may buong rotation ang Warriors ay kalawang bahagi ng back-to-back, tila't naramdaman ang epekto ng dalawang laro sa loob ng 48 lamang na oras. Ang Pistons ay unang kumamada ng lamang noong unang quarter bago nag-init si Steph Curry. Si Curry ay nagpatuloy sa pagpapakita ng malakas na argumento na maging malakas na kandidato para sa MVP award sa simula ng season. Nagtapos siya na may 34 points na may 17 plus minutes. Siya lamang ang player sa parehong koponan na may higit sa 21 points. Ang Dubs bench ay nagbigay ng kanilang kontribusyon sa opensa upang tulungan si Curry. Nagtala si Chris Paul ng 17 points, 4 rebounds at 6 assists sa loob lamang ng mahigit na 21 minutes. Nagtala rin ng double-digit na puntos mula sa bench si Dario Saric at Jonathan Kuminga. Mayroon ding mga positibong kontribusyon mula kay Gary Payton II at Moses Moody. Ang trio ng mga batang manlalaro mula sa Pistons na sina Cade Cunningham, Killian Hayes at Ozar Thompson ang nagdala ng Detroit sa karamihan ng laro. Isang sunod-sunod na puntos mula kay Steph ang nagbigay ng 2 posisyon na lamang sa Warriors. May 7 minuto na lamang sa regulation. At sa wakas, nagawa ng Golden State na palakasin ang kanilang depensa at tuluyang talunin ang Pistons. Mayroon pa ring isang laro ang Warriors sa kanilang road trip. Sila ay tutungo sa Denver para sa isang kapanapanabik na laban sa nawawaging kampyon na Nuggets. Ang opening tip-off ay nakatakdang ganapin sa 7 PM Pacific Time. Si Steph Curry naman ng Warriors ay may kamangha-manghang simula sa season na may average na higit sa 30 points bawat laro na may kasaysayang kahusayan. Kamakailan, siya ang unang manlalaro na nakagawa ng 4 o higit pang 3 sa kanyang unang 8 laro sa kasaysayan ng NBA. Ang impresibong performance at kahusayan ni Curry ay nagpapahiwatig na siya ay nasa prime ng kanyang kakayahan, na isang magandang tanda para sa Warriors habang naghahangad silang bumawi mula sa kabiguan noong nakaraang season at simula ng malakas ang season ngayon. Sa kabilang banda naman, ang Lakers ay nakaranas ng mahirap na pagkatalo laban sa Miami. Bagamat may kamangha-manghang pag-comeback sa ika-4 na quarter na pinangunahan ni LeBron James, nagtapos ang laro sa score na 108-107 lamang ang Miami Heat. At ito ay nasira dahil kay Anthony Davis na kailangang umalis sa laro dahil sa kanyang hip injury na labis na nakakaapekto sa kanyang kakayahan sa paggalaw. Si LeBron James ay nagbigay ng makabuluhang pagsisikap. Nakapagtala ng 30 na puntos sa 13-23 na shooting at si Austin Reeves ay nagbigay rin ng impresibong performance na may 23 points, 10 rebounds at 9 na assist. Maganda ang simula ng Miami. Nakapagtala ng 9 of 12 na 3 points sa unang bahagi ng laro at bagamat nagrally ang mga starters ng Lakers sa unang quarter, ang injury ni Davis ay nagpilit din sa kanya na pumasok at umalis sa laro. Dahil wala na si Davis sa equation, patuloy na namuno si LeBron sa ika-3 quarter. Nagpapanatili sa Lakers sa laro sa pamamagitan ng sunod-sunod na dunks, ngunit nagawa ng Miami na buksan na malawak ang lamang sa tuwing siya ay aalis or pupunta sa bench. Mayroong 11 puntos pagpasok sa ika-4 na quarter. Sa kabila ng mga heroikong pagsisikap ni LeBron at isang huling chase down block kay Tyler Hero, bigo pa rin ang Lakers. Dahil matapos ang 2 layup ni Jaime Jaquez Jr., ang clutch jumper ni Bam Adebayo at ang pag-aalis ni D'Angelo Russell, tilay nasira ang buong momentum ng Lakers. Hindi nag-utubiling lumaban ng LA, bumuta si Christian Wood ng isang 3 upang lumapit ang score ng isa. At pagkatapos ng isang basket ni James, naging isa na lamang ang kanilang pagkakalamang. Ngunit pagkatapos ng huling pagkakataon sa laro, hindi nakatama si Cam Reddish sa isang open 3-point shot. At ang comeback ay halos magtagumpay, ngunit ito'y hindi sapat, kung saan sila ay iniwan ng may mahirap na pagkatalo sa kanilang road game. Kaya, anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Comment down below sa inyong mga opinyon.